Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Taliwas sa alegasyon ng dating Pangulo. So sa ngayon, Howie, nasa kustodiya, pagkalinga, pag-alaga ng buong Senado as an institute. Nagsimula yon nung nakiramay ako sa pamilya ni Kian at sinabi ng pamilya noon na sila'y binabantaan, isang primary concern nila yung kanilang seguridad at dagdag doon, may mga saksi daw na lumapit sa kanila para sabihin gusto nilang tumulong magtestimonya pero natatakot din sila at yung mga pamilya nila para sa kanilang kaligtasan at silang lahat noon ay humingi ng tulong. Kaya't nagtulungan po kami ng ilang mga grupo para kupkupin sila hanggang sa nitong Huwebes nung unang haharap na sila doon sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order ay sa susing tulong ni na Committee Chair Ping Lacson at ni Senate President Coco Pimentel ay nailagay na rin po sila sa ilalim ng protective custody ng buong Senado. Kasama na po nung mga naunang tumutulong. Alam po namin, pati nung dalawang susing senador dito sa usapin ng protective custody, yung ligtas na lugar kung nasaan sila. Pero ang importante dito, Howie, ay nasa ilalim sila ng protective custody ng Senado bilang institusyon. That is the question, Howie. Pati sa usapin ng pagtaguyod ng prinsipyong best interest of the child. And it has been my principle from the start. Nung una silang lumapit at humingi ng tulong, so pagresponde yung ginawa namin. And every step of the way, kahit nung nagdesisyon ang pamilya ni Kian na pumailalim nga sa kustodiya ng PAW hanggang sa ngayon, panig naman ng mga witnesses na sinabi nilang gusto nilang manatili kung nasa saan sila sa ngayon, amin sa protective custody ng Senado at may pirmadong kasunduan, pinanotarize niya sa Philippine Embassy in Oman yung nanay nung pinakabatang testigo. So, it's either nasa kamay na ng Senado ngayon or en route yung dokumentong iyon. Nasabi ni nanay, naintindihan na niya na ang anak niya ay gustong manatili sa kasalukuyang kustodiyan niya. Yung kanyang ibang mga anak ay susuporta dyan at siya mismo ay pumapayag dyan. If at any time, the witnesses would change their minds with their families about kung saan nila gustong kustodiya, ang prinsipyo ko, Howie, ay sila ang masusunod. Desisyon nila yan. Kaya hindi ko maintindihan yung sinasabi nilang tug-of-war. Walang tug-of-war. Kahit kailan, malaya ang PAW makapag-usap sa mga witnesses. Hindi naman kailangan na sa kustodiya nila, sakalang nila may interview. In fact, nung interview nung mga witnesses dun sa Child Protection Unit ng PGH nung Miyerkules, bitakos sila lahat. PAW, NBI, CHR. So, yung NBI at CHR, dumalo pati yung ombudsman. PAW lang ang hindi pumunta. PAW lang ang hindi nagpadala ng kinatawan. Kaya nakapagtataka. Hindi sa department bilang institusyon. Pero nakababahala talaga yung mga sinabi ni Secretary Aguirre, partikular sa mga testigong ito at pati yung mga ilang dati na niyang gawain sa mga katulad na kaso ng extrajudicial killings. Recently, yung pagpapadowngrade nila ng charges laban kay Superintendent Marcos sa kaso ng pagpatay kay former Mayor Espinosa ng Albuera. Mismo ang NBI ng departamento at ang Senate Committee ay nag-finding na EJK yan, premeditated, pina-downgrade nila sa simpleng homicide. At lalo na, Howie, yung pananalita niya na ina-undermine yung kredibilidad ng mga witnesses mismo dito sa pagpatay kay Kian. Para sabihin niya hanggang sa hearing na blown out of proportion yung kaso, na ang mga bata daw ay susceptible sa suggestion or worse, na isolated incident ito. I mean, kunyari, dyan sa susceptible to suggestion or worse, bakit hindi yung unang sinabi niya ay susceptible to telling the truth? Kasi itong mga testigo, panimulang kilala ko sa kanila, ay takot, traumatized pa nga, lalo na yung mga bata. Pero matapang ang loob, gusto nilang sabihin yung nalalaman nilang ginawa kay Kian. So, ina-undermine ni Secretary, hindi lang yung kredibilidad ng mga testigo, pati
pinanghihina niya yung kaso sa ganitong mga gawi. Kaya nawagan ako sa kanila na formal mag-inhibit sa pag-imbestiga sa kasong ito at sinusuportahan ko ang mungkahi ni Minority Leader Frank Drilon na ipaubaya sa ombudsman ang investigasyon sa halip na ang departamento sa ilalim ng actions. Hindi po ordinaryong testigo itong mga testigo, lalo na yung dalawang bata. Traumatized nga sila. Kaya pati yung buong grupo na tumutulong, pati yung PGH Child Protection Unit ay nag-observe ng rules of questioning minor witnesses. At ubod ng may kakayahan yung Senado at yung ibang mga grupong tumutulong sa Senado ngayon sa protective custody ng mga testigo. Pangalawa po, dapat kondenahin ang krimen ginawa kay Kian at pati ang mga krimen na ginagawa sa mga mamamayan sa kamay ng mga kriminal, pati yung mga drug-related na kriminal. At dalawang magkakaibang institusyon ang tumutugon doon. Kapag abuso ng state personnel, yung Commission on Human Rights, at kapag krimen laban sa mga mamamayan, yung ating National Police. Kaya kabalintunaan na sila ngayon ang implicated dito sa pagpatay kay Kian. At matagal ko nang sinusulong ang security sector reform sa ating PNP. And last but not the least, sabi ni Secretary Aguirre, hindi nila hahawakan ang kasong ito. Pero I am not ignorant either na hinawakan niya yung kaso ni Superintendent Marcos kay Mayor Espinosa. Kung kaya ang finding na dapat murder ang ikaso sa mga akusado doon ay kanya pangang pina-downgrade sa homicide. Kaya hindi nagbibigay ng kumpiyansa sa isang independenteng investigasyon sa ilalim ng kanyang pamumuno dito sa kaso ni Kian. Hayaan na po ang ombudsman kung maaari. Hello mga kapanday, si Lovie Popo ito. Sa darating na May 12, nasa kamay natin muli ang pagpili ng ating mga lingkod bayan. Paalala lang po, isang party list lang ang pwede nating piliin para hindi masayang ang ating boto. Pagpasok sa voting precinct, unahin tignan agad ang likod ng iyong balota. Hanapin at i-shade ang bilog na numero 3 para sa FPJ Panday Bayanihan. Ang sinimula ni FPJ ng pagtulong, ipagpapatuloy nila. FPJ Panday Bayanihan Party List, number 3 sa balota. Para sa kapwa Pilipino, bayanihan tayo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.